everyone, I am Sir Ace and now I will explain to you what is the difference between using transposition method and using additive inverse. Paano nga ba sila nagkaiba? Panoodin nyo ang bidyong ito hanggang dulo para malaman nyo kung ano nga ba ang pagkakaiba ng paggamit ng dalawang ito. Simulan muna natin sa additive inverse. Paano nga ba gawin ang ating additive inverse? Let's have this first example. Number 1, 2x minus 9 equals 15. Anong gagawin natin? Sa additive inverse, yung ating constant which is negative 9, 2x minus 9, kailangang matanggal natin yon. Paano natin tatanggalin yon? Kailangan siya ay ma-zero. Para siya ay ma-zero, kukuhaan natin at idadagdag natin yung kanyang additive inverse. Pero sa additive inverse, kailangan yung opposite sign of number. 2x minus 9 equals 15. Para matanggal yung negative 9, magdadagdag tayo ng kanyang opposite number which is positive 9. Okay, gawin natin. 2x minus 9 equals 15. 2x minus 9, maglalagay tayo ng plus 9. Pag tayo naglagay ng plus 9 sa left side, maglalagay din tayo sa right side. Okay, 2x minus 9 plus 9 equals 15 plus 9. Then, what will happen? Mazi-zero na ito ngayon. 2x equals 15 plus 9 is 24. Then, 2x equals 24. What will happen? I-divide natin both sides by numerical coefficient of 2. Then, makakancel yon, equivalent yun sa 1. X equals 24 divide 2. Ang value ng x natin ay 12. Okay, now, magbigay pa tayo ng isa pang example gamit ang ating additive inverse. Given number 2, 3y plus 6 equals 12. Kung mapapansin natin, madali nating gawin ang additive inverse kasi kung ang ating given ay naka-standard form na. Okay, yung dalawang constant na lang ang isi-simplify natin. Meron tayong positive 6 at saka positive 12. Since kailangan nga tanggalin natin yung positive 6 para matira na lang yung 3y. Okay, now i-apply uli natin ang ating additive inverse. Ano yung additive inverse ng positive 6? Correct, negative 6. Okay, gawin natin. 3y plus 6 minus 6 equals 12 minus 6. Maglalagay din tayo sa right side. So, ibig sabihin, malinaw na ang ating additive inverse ng positive 6 ay negative 6. Naglagay tayo sa left and right. Next, 3y, makakancel na to, 0, equals 12 minus 6. 3y equals 6. Then, divide both sides by 3. Y equals 6 divide 3. Y equals 2. Now, gawin naman natin ngayon ang ating transposition method. Same given ang ating gagawin. Okay, number 1, kanina, 2x minus 9 equals 15. Sa transposition method, it is a direct process na kung saan itatranspose na natin yung negative 9 sa right side. Palilibanin natin ng equal sign. Once na nagliban ng equal sign, magpapalit tayo ng sign. Ganon ang method na transposition. Okay, gawin natin. 2x minus 9 equals 15. 2x equals 15. Tinranspose natin yung negative 9, naging positive 9. Kaya ang mangyayari, 2x equals 15 plus 9. 2x equals 24. Kasi 15 plus 9 is 24. Then divide both sides by 2. Ang value pa rin ng x ay 12. Okay. Now, given number 2 naman kanina, sa ating given, 3y plus 6 equals 12. Papaano uli ang ating transposition method? Itatranspose natin yung positive 6, magiging negative 6 sa right side. Then, 3y equals 12 minus 6 is 6. What will happen? 3y equals 6. Then, divide both sides by 3. Makakancel na ang ating 3 over 3 which is equivalent to 1. Y equals 6 divided 3 is 2. Therefore, the value of y is 2. Ganito po kasimple kung paano ang pagkakaiba ng additive inverse sa transposition method.
Kung mapapansin natin sa dalawang method na ginamit natin, ito ang additive inverse at paggamit ng transposition method, may nagsasabi na mali daw gamitin yung transposition method o yung term. Pero kung mapapansin natin na parehas silang ina-apply natin. Lagi tayong nagamit lalo na sa linear equation. So meaning to say, pwede nating sabihin na parehas talaga silang tama. Kasi sa field ng mathematics, kahit anong procedure, kahit anong method ang i-apply mo, as long as na tama yung magiging sagot mo, ay pwede at valid, acceptable sa field ng mathematics. Tatandaan na kahit alin sa dalawa ay pwedeng gamitin as long as na tama ang magiging sagot mo. Kasi pwede tayong mag-derive, pwede tayong mag-create ng formula ng para sa atin kung saan tayo nadadalian gamitin. As long as nga na tama yung ating magiging sagot. Okay, hanggang dito lang po ang ating video. Sana may natutunan kayo sa pagkakaiba at paggamit ng ating additive inverse and transposition method. Pwede nyo po akong i-follow, i-like, and i-subscribe po sa aking channel, RMA Channel Review Math Always.